Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga taga-Roma, Kabanata 10, Talatang 9. Ito ang sinasabi: kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa panibagong araw na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat o Diyos sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoong Hesus, naririto kami muli upang sambahin ka at humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanang nagawa. Ito man ay sadya o hindi sadya, patawaran niyo po kami, Panginoon. At sa umagang ito, O Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na ngayon ay magsisiuwi mula sa kanilang misyon sa pagtulong sa ibang lugar sa Leyte. Ingatan mo sila sa kanilang pag-uwi, Panginoon. Ang kanilang mga sasakyan ay ikaw, Diyos, ang humawak hanggang makarating sila dito sa Manila, Panginoon. Sa kanilang mga tahanan, ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Hawakan mo po ang mga driver, ang mga piloto na magdadala patungo sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, patuloy naming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang pagalingin. Abutin mo po sila, O Diyos, upang ang kanilang lakas na nawala ay manumbalik at magkaroon sila ng kalakasan, kagalingan, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, patuloy naming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Sila po'y ingatan mo, O Diyos, sa daan. Ano man ang kanilang ginagawa, sila man ay nagdadrive ng motor, o ano man, O Diyos, Lord, ingatan mo po sila sa daan. Bigyan mo sila ng pasensya, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang humawak sa kanila. Mag-control sa kanilang mga buhay upang sila, O Diyos, ay hindi mapahamak sa daan. Panginoong Hesus, maraming salamat. Patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan ng mga mangingisda, mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan upang hindi sila mapahamak sa kanilang mga ginagawa, Panginoon. Puspusin po sila ng mga pagpapala, Panginoon. Pagpapalang kalakasan, emosyonal, and spiritual. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa lahat ng aming mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Tanggapin ang alok ng Diyos. Iyon po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Tanggapin ang alok ng Diyos. Ang Diyos Ama ay hindi lang mabuti at mapagmahal ng Diyos. Sa halip, siya rin ang Diyos ng kagandahang loob. Ibig sabihin, mga kaibigan, walang anumang kondisyon ang kinakailangan para matanggap ang regalo ng Diyos na kapatawaran sa kaparusahan sa kasalanan.
Hindi mo kailangang maging mabuti o gumawa ng paraan sa sariling pagsisikap para matamo mo ang kaligtasan. Kailangan mo lang, mga kaibigan, na umasa sa Panginoon. Umasa sa Panginoong Hesus na ililigtas ka niya. Kailangan mo lang aminin na ikaw ay makasalanan at wala kang kakayahan na iligtas ang iyong sarili sa kaparusahan sa kasalanan. Magtiwala ka kay Jesus, kaibigan. Magtiwala ka kay Jesus na siya ay namatay para akuin ang kasalanan natin. So, nang sa gayon, maging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Magtiwala ka kay Jesus, kaibigan, bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ganyan lang kasimple ang dapat nating gawin, mga kaibigan. Kung sa palagay mo ay makakatulong sa iyo ang inaalok ng Diyos, isipin mo na regalo niya ito sa iyo, kaibigan. Libre ito, walang anumang kondisyon na hinihingi ang Diyos. Pero gayon pa man, mga kaibigan, kailangan mong tanggapin at pagtiwalaan ang nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Sinasabi sa Biblia, mga kaibigan, kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ayon sa Roma 10:9. Ano ang maitutulong sa iyo nito, mga kaibigan? So bago ka magdesisyon kung tatanggapin mo ba ang inaalok ng Diyos na kaligtasan sa kaparusahan sa kasalanan, maaring maitanong mo sa sarili mo kung ano ang mangyayari pagkatapos mong magtiwala kay Hesukristo at tanggapin ang inaalok niya. Kung magtitiwala ka kay Jesus, mga kaibigan, maraming magagandang bagay ang mangyayari. Isa na rito, mga kaibigan, ang kapatawaran ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Sa pamagitan ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa cross, magiging maayos ang iyong relasyon sa Diyos. Binayaran na rin ni Jesus ang kabayarang hinihingi ng kasalanan. Sa gayon, mga kaibigan, magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Ipinangako pa ng Diyos na ituturing kaniyang anak at makakasama mo siya. Makakaasa ka rin na lubos kang mamahalin ng Diyos tulad ng pagmamahal ng isang magulang sa kaniyang mga anak. Kaya anuman ang kalagayan mo o nagawa mong mga kasalanan noon, mga kaibigan, pinatawad na ito ng Diyos dahil sa kamatayan ni Hesukristo. Tutulungan ka rin ng Diyos na baguhin ang iyong pamumuhay at tuturuan ka niya kung paano mamuhay ng ayon sa nais ng Diyos. So ang maayos na relasyon na ito sa Diyos ay magpakailanman hanggang mamatay ang ating katawan. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan pang katakutan ang kamatayan. Makakapamuhay tayo na puno ng pag-asa dahil ang kamatayan ay magiging daan na lamang para makasama ang Diyos sa perpektong lugar kung nasaan siya. Sinabi pa sa Biblia na muling babalik si Jesus dito sa mundo. Sa panahon na mangyari iyon, mga kaibigan,
Babaguhin ng Diyos ang ating mga katawan na tulad ng kay Jesus. Gagawin niyang perfecto ang ating katawan. Ipinangako pa ng Diyos na babaguhin at ililigtas niya ang ating buong pagkatao at hindi lamang ang ating kaluluwa. Kung magtitiwala tayo kay Jesus, ngayon pa lang kaibigan, no? Ngayon pa lang, mararanasan na natin ang maayos na relasyon sa Diyos. So ang pagtanggap sa regalo ng Diyos at pagtitiwala sa Kanya ay hindi nangangahulugan na hindi na tayo makakaranas ng mga problema sa buhay. Makakaranas pa rin tayo ng mga pagsubok at problema habang nandito tayo sa mundo. Pero ang pagkakaiba lang ay kasama na natin ang Diyos sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Nangako siya na sasamahan niya tayo palagi. Makakalapit tayo sa Diyos para humingi ng tulong anumang oras o kahit saan man tayo naroroon. Palalakasin ng Diyos ang ating loob, gagabayan at tutulungan hanggang umayon sa nais niya ang ating buong pagkatao. Maipagkakatiwala mo sa Diyos na siyang lumikha at may kontrol sa lahat ng bagay sa bawat pangyayari ng iyong buhay. So, ibig sabihin, mga kaibigan ko kay Kristo, ang bagong buhay mo bilang nagtitiwala kay Jesus ay puno ng pag-asa. Hindi ka na rin mamumuhay na parabang walang layunin at kahulugan ang buhay. Sa halip, mamumuhay kang may layunin sa buhay at may tiyak na pinanghahawakang pangako ng Diyos na bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. So ano ang dapat nating gawin, mga kaibigan? So handa ka na bang magtiwala at sumunod sa Panginoong Hesus? Kung handa ka na, kaibigan, no? Kung handa ka na sumunod sa Panginoong Hesus, humanap ka ng isang lugar na tahimik na maaari mong sabihin sa Diyos na tinanggap mo ang inaalok niyang kapatawaran sa kaparusahan sa kasalanan. Magtiwala ka sa Panginoon, kaibigan. Magtiwala ka sa Panginoong Hesus na namatay sa krus at muling nabuhay. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Laging nakikinig ang Diyos sa atin, kaibigan. Kaya kausapin mo ang Diyos na parabang kaharap mo lang siya. Kung may kakilala ka na nagtitiwala kay Jesus, mga kaibigan, maaari mo siyang puntahan para samahan kang manalangin. Ipaalam mo sa Kanya na nais mong magtiwala sa Panginoong Hesus. May halimbawa ng isang panalangin na mababasa natin. So, ang mga salitang iyon ay gabay lamang. Tanda natin gabay lamang ang mga salitang pangapanalangin. Ang higit na mahalaga ay ang nilalaman ng ating mga puso. At kung gaano katotoo ang iyong desisyon na magtiwala sa Panginoon. Iyon ang mahalaga sa Diyos, kaibigan. Sundan niyo ako? Diyos Ama, nagkasala po ako sa iyo. Nagtitiwala po ako kay Jesus na iyong anak, na siya ay namatay sa krus para bayaran ang kaparusahan sa aking mga kasalanan. At muli siyang nabuhay para patunayan na maliligtas niya ako. Tinatanggap ko po ngayon ang inaalok ninyong kaligtasan, kapatawaran at buhay na walang hanggan. Tinatanggap at pinagtitiwalaan ko po ang Panginoong Hesus na iyong inihandog para sa aking kaligtasan. Nais ko pong sumunod sa Kanya bilang aking Panginoon. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon sa atin.
ano na ang susunod na mangyayari. Yun ang hamon, no? So pagkatapos mong kausapin ang Diyos sa pamagitan ng isang panalangin, ang kailangan mong gawin ay pamuhay ang bagong buhay na kasama ang Diyos. Patatagin mo ang iyong pananampalataya at iyong maayos na relasyon sa Diyos. May ilang mga halimbawa kung paano mo ito gagawin. At ito magbasa naman sa Biblia. Pero kung nagdadalawang isip ka pa rin, kung magtitiwala ka ba kay Jesus, huwag kang mag-alala, kaibigan. Huwag kang mag-alala. Dahil maaari mo pa rin gawin ang mga halimbawa para lalo mo pang makilala si Jesus bago ka magtiwala sa Kanya. Una, laging manalangin. Di ba? Laging manalangin. So ngayon kabilang ka na sa pamilya ng Diyos, bilang Kanyang anak, maaari mo na siyang kausapin anumang oras. Lagi siyang nakikinig at gustong-gusto Kanyang kausap. Maaari mong sabihin sa Diyos ang lahat ng bumabagabag sa iyo. Kinakatakutan mo o mga pangangailangan mo. Sabihin mo sa Diyos ang mga alalahanin mo at maging ang mga masasayang pangyayari sa buhay mo. Maglaan ka ng panahon para kausapin ang Diyos araw-araw. Mapapansin mo na lalong titibay ang iyong pananampalataya at lalong lalalim ang iyong relasyon sa Diyos. Pangalawa, laging magbasa ng Biblia. Magbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Ito ay mensahe ng Diyos para sa atin. Naglalaman ito ng mga katotohanan tungkol mismo sa Diyos. Maglalaman din natin ang tungkol sa plano ng Diyos na pagliligtas sa sangkatauhan at pagnanais niya na makasama tayo. Gayunpaman mga kaibigan, maaaring kailangan mo ang tulong sa pagbabasa at pag-unawa sa salita ng Diyos. Humingi ka ng tulong sa kapwa mo nagtitiwala kay Jesus o sa kapulungan ng mga nagtitiwala kay Jesus. Pangatlo, laging dumalo sa pagtitipon ng mga nagtitiwala kay Jesus. Bilang nagtitiwala kay Jesus, maaari kang dumalo sa mga pagtitipon ng mga kapwa mo nagtitiwala kay Jesus. Mga mananampalataya ba? Sa pamagitan nito, mapapalakas mo ang loob ng isa't isa habang patuloy kayong sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Marami ka ring matutunan tungkol sa kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay nila at sa buhay mo na magdudulot para lalo mo pang makilala ang Diyos. Tayong mga nagtitiwala, mga kaibigan kay Jesus ay mga makasalanan na pinatawad ng Diyos at may isang layunin na lalong tumibay ang pananampalataya sa Kanya. Kaya naman hinihikayat kita mga kaibigan na dumalo sa mga pagtitipon o mga pagpupulong ng mga nagtitiwala kay Jesus. Tanungin mo ang iyong kaibigan na may maayos na ring relasyon sa Diyos na isama ka sa kanilang pananambahan o pagtitipon. Manalangin tayo. Amang makapangyarihang nasa kaitaasan, patawarin mo po kaming mga makasalanan. Sa aming pagkakasala, di namin sinasadya o sinasadya man. Ama naming makapangyarihan sa lahat, dinggin po sana ninyo ang aming mga panalangin. Diyos Ama, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoon,
Ipinapanalangin po namin ang mga kaibigan namin na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin kanila ang inaalok mong magpagbabagong buhay para sa kanila. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Palinawa na ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.